Nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines tungkol sa pagtatanggol sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Kaya giit ng Department of National Defense, patuloy na palalakasin ang depensa ng bansa. Si Patrick De Jesus sa detalye. Isa ang external defense ng Pilipinas sa naging sentro ng Command Conference ng Armed Forces of the Philippines na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bilin ng Commander-in-Chief, ipagpatuloy ang ginagawang pagpapatrolya sa West Philippine Sea at iba pang aktibidad para igiit ang karapatan ng bansa sa kabila ng pagdiriwang sa ika-10 taon ng arbitral victory ng Pilipinas. Batid ng Department of National Defense na may limitasyon ang legal processes, kaya't patuloy pa ring pinalalakas ang depensa ng bansa sa gitna ng iba't ibang harassment na ginagawa ng China. Not only the Philippines, several other countries, whether they have territorial contests or not, are actively strengthening their internal defense capabilities because of the fear of the unknown. Ipinakita naman sa Pangulo ang plano para sa binubuong Space Force sa ilalim ng AFP at target maitatag sa 2028. Una itong natalakay sa 2025 Year-End Command Conference na mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nagsabing mahalagang magkaroon ng military satellites. As early as now, ginagawa na natin yung unit. Anyway, meron naman na tayong mga services that we are tapping in order for us to be able to take advantage of space technology. Dalawang napaka-importanteng gamit ng space. Number one is ISR, yung eye in the sky, para nakikita natin yung nangyayari sa lupa at sa ating karagatan. And second is to connect all our systems. Samantala, hindi umano dapat China ang magdikta sa pagkakaroon ng common fishing ground sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, dati nang isinaad sa 2016 Arbitral Award na isa itong traditional fishing ground. Sinabi naman ng Philippine Coast Guard na questionable ang sinseridad ng China dahil biktima sa kanilang paninindak ang mga Pilipinong mangingisda. I've been suggesting we should go to the tribunal again and tell the tribunal na there can be no sustainable fishing if China will just decide to get all the fish by themselves. No, we cannot go there anymore even now to fish. Do we actually believe na merong sincerity pa ang Chinese government pagdating sa mga offer na ganito? Sila nagpapahirap sa mga Philippine Coast Guard and BFAR vessel every time we escort our Filipino fishermen. Patrick De Jesus para sa Bayan.